Magandang umaga mga bata. Ngayong araw na ito ay ating tatalakayin ang ating mga leksyon. Una ay ang kalabaw sa balon. Pangalawa, ang mga elemento ng maikling kwento. At ang panghuli ay ang pang-uri. Narito ang kwento tungkol sa ang kalabaw sa balon. Ang kalabaw sa balon. Isang araw, isang kalabaw na nginginain sa damuhan ang nahulog sa balon. Ungo! Ungo! Ang iyak niya na para bang sinasabing, tulungan ninyo ako. Narinig ng kanyang among si Mang Baste ang iyak ng kalabaw. Agad siyang nagtatakbo kung saan nagmumula ang iyak. Nakita nga niyang nahulog sa balon ang kanyang kalabaw, pero wala siyang maisip. Lalo pa siyang naguluhan dahil habang nag-iisip siya'y nag-uumiyak ng malakas ang kalabaw. Maya-maya'y nakagawa ng mahirap na desisyon si Mang Baste. Matanda na rin naman ang kalabaw ko at dahil hindi ko alam kung paano siya maiaalis sa balon ay tatapusin ko na ang paghihirap niya. Tatabunan ko na lang siya ng lupa habang nasa balon para wala na ring hayop na mahulog dito, ang sabi niya sa sarili. Pinuntahan niya ang mga kapitbahay. Mga kapitbahay, tulungan ninyo akong tabunan ang kalabaw kong nahulog sa balon. Hindi ko na kasi alam kung paano siya maiaalis doon. Agad namang tumulong ang mga kapitbahay. Gamit ang pala, tinambunan nila ng lupa ang kalabaw. Nang magsimulang bumagsak ang lupa sa balon, ay lalong lumakas ang pag-iyak ng kalabaw. Ungo! Ungo! Na para bang sinasabing, huwag niyo naman akong tabunan ng buhay. Nagulat na lamang ang lahat nang biglang tumahimik ang kalabaw at makita ang ginagawa nito. Sa tuwing may babagsak na lupa sa kanya, ay pinapagpag niya ito at saka inihahakbang ang paa sa ibabaw ng bumabagsak na lupa. Ang talino ng kalabaw mo, pare! Natutuwang sabi ng mga kapitbahay kay Mang Baste. Hindi siya pumapayag na basta lang matabunan at mailibing ng buhay. Gayon ng gayon ang nangyari sa tuwing babagsak ang lupa sa kalabaw ay pinapagpag niya ito at saka siya hahakbang sa naiipong lupa hanggang sa tumaas ng tumaas ang lupa at walang kahirap-hirap na humakbang palabas ng balon ang kalabaw. Nagpalakpakan ang mga tao. Tuwang-tuwa rin ang kalabaw. Ligtas siyang nakaahon mula sa balon. Sa buhay ng tao ay may mga problema ring bumabagsak. May dalawa tayong pagpipilian. Mabaon ng tuluyan sa problema o pagpagin ang mga ito at humakbang pataas hanggang sa tuluyang makaahon. Ikaw bata, ano ang pipiliin mo? At diyan nagtatapos ang kwento tungkol sa isang kalabaw na nahulog sa balon. Narito naman ang mga katanungan sa kwento. Ang susunod naman nating tatalakayin ngayon ay ang mga elemento ng maikling kwento. Ano-ano ang mga elemento ng maikling kwento, class? Unang elemento ay ang tagpuan. Dito makikita kung saan at kung kailan nangyari ang isang kwento. Narito ang isang halimbawa ng tagpuan. Ang tagpuan sa kwento na ang kalabaw sa balon ay sa isang balon, sapagkat dito nangyari ang kwento ng isang kalabaw na nahulog sa balon. Pangalawang elemento, mga tauhan. Ang mga gumaganap at nagpapagalaw sa akda, may mga pangunahing tauhan na siyang bida at sa kanya umiikot ang mga pangyayari, gaya na lamang ng kwento ng kalabaw. Mayroon ding kontrabida na nagiging problema ng bida. Maaring marami o iilan lamang
ang mga taga-suportang tauhan na tumutulong sa pag-unlad ng kwento. Narito ang isang halimbawa ng mga tauhan sa kwento. Ang tauhan sa kwento na ang kalabaw sa balon ay sina Mang Baste, ang kalabaw, at ang mga kapitbahay. Narito naman ang pangatlong elemento ng maikling kwento, ang banghay. Dito makikita ang maayos na pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Narito ang isang halimbawa ng isang banghay sa kwento. Ang banghay sa kwento na ang kalabaw sa balon ay narito. Unang pangyayari, isang araw, isang kalabaw ay nanginginain sa damuhan nang mahulog ito sa balon. Pangalawang pangyayari, nagpatulong ang amo niyang matandang magsasaka para tabunan ang kalabaw sa balon sapagkat hindi niya alam kung papaano ito maiaangat pa ang alaga. Pangatlong pangyayari, mula sa mga bumabagsak na lupa ay pinapagpag ito ng kalabaw at saka inihahakbang ang paas sa naipong lupa. Panghuli, nakaahon ang kalabaw mula sa balon. Nagpalakpakan ang mga tao at tuwang-tuwa rin ang kalabaw. Yan ay isang halimbawa ng banghay sa kwento. Ang panghuling elemento ng maikling kwento ay ang tema. Ito ang paksa, mahalagang aral o pangunahing kaisipan kung saan umiikot ang kwento. Narito ang halimbawa ng tema o paksa. Ang tema o paksa sa kwento na ang kalabaw sa balon ay kapag may problema ay dapat maging mahinahon at pag-isipan ng mabuti ang gagawing mga hakbang upang sa gayon ay masolusyonan ito ng maayos. Yan ang isang halimbawa ng tema o paksa sa kwento. Uulitin ko, class, ang mga elemento ng maikling kwento. Unang elemento ay ang tagpuan. Pangalawa ay ang mga tauhan. Pangatlo ay ang banghay. At ang panghuli ay ang tema. Laging tandaan ang mga elemento ng maikling kwento. Dumako naman tayo, class, sa susunod nating paksa. Ito ay ang pang-uri. Ano ang iyong nakikita sa inyong screen? Tama. Ito ay isang bahaghari. Magbibigay ako ng isang pangungusap tungkol sa bahaghari. Atin itong suriin. Narito ang pangungusap. Ang bahaghari ay makulay. Ano ang inilalarawan sa pangungusap? Tama, ito ay ang bahaghari. Ano naman ang salitang ginamit upang ilarawan ang bahaghari? Tama, ito ay ang salitang makulay. Ang salitang naglalarawan o nagbibigay turing sa pangalan gaya ng tao, hayop, bagay o pangyayari o panghalip ay tinatawag na pang-uri. Ang pang-uri ay nagbibigay din ng karagdagang impormasyon tungkol sa pangalan o panghalip sa pangungusap. Ang pang-uri na naglalarawan ng tao. Narito ang isang halimbawa. Mapagmahal ang aking tatay. Paano inilarawan ang kanyang tatay? Tama, inilarawan niya ang kanyang tatay bilang isang mapagmahal. Ang pang-uri ay naglalarawan ng bagay. Narito ang isang halimbawa. Ano ang kulay ng lobo?
Ang kulay ng lobo ay pula. Ang pula ay naglalarawan ng kulay ng lobo. Ang pang-uri ay naglalarawan ng hayop. Narito ang isang halimbawa. Mabangis ang leon sa gubat. Paano inilalarawan ang mga leon sa gubat? Tama. Ang mga leon sa gubat ay inilarawan na mabangis. Ang pang-uri ay naglalarawan ng lugar. Narito ang isang halimbawa. Malinis ang aking komunidad. Paano inilarawan ang komunidad? Tama. Inilarawan ang komunidad na malinis. Ang pang-uri ay naglalarawan ng pangyayari. Narito ang halimbawa. Masaya ang pagdiriwang ng Pasko. Paano inilarawan ang pagdiriwang ng Pasko? Tama. Inilalarawan ang pagdiriwang ng Pasko na masaya. Magaling! Ngayon na alam mo na ang ibig sabihin ng pang-uri at paano ito ginagamit, tiyak akong makakasagot kayo sa inyong aktibidad. Tandaan, ang pang-uri ay naglalarawan o nagbibigay turing sa mga pangalan o panghalip.